Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Kinukunan na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. I'm sure nag-monitor po kayo ng privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon. Ano po yung ano yung pinaka kumbaga tumatak sa inyo? Meron pa bang punto na nilatag na talagang kinagulat nyo pa? Hindi, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crooks, ang pinakamalaking kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Sabi niya yata doon na 25 to 30%. Kung di ako nagkakamali, no? 20 to 25% yung project proponents. Kayo naghanap ng pondo para sa project. O yun na nga, di ba? So 20-25%. So yan ang biggest of all crooks, di ba? Di ba doon naman sa kay Mayor Magalong, ang sabi niya, Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan na ng tao kung bakit talagang hinahanap po yung small committee report of 2025. Dahil sa small committee report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Sino yung proponent ng amendment, saan nagbawas, at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga nun, di ba? Tapos, konektado yung sinasabi ni Senator Ping tsaka ni Mayor Magalong kasi ang may alam ng proponent is the Committee on Appropriation. So, Kong Toby... Ako, meron akong record ng ibang mga proponents. Yeah. Oo. But I was going to ask Kong Toby, bigo ka pa rin, no? Kasi you gave them 5 minutes. Alam ko kung sino yung mga proponents. O, sino yung mga proponents? Pwede mo ng pangalanan? Or... Pag hindi sila nagsabi ng totoo, we will prove them wrong. Okay. No, kasi... Pero wala na, Pat B. Okay, isa tayo doon. Okay. Wala talaga doon sa present Committee on Apro yun. Kaya nga sabi ko, tanongin yung COMSEC kasi yung COMSEC is the same COMSEC. Pero up to yesterday, wala pang napapadala sa akin. So wala talaga yun. Walang report, walang minutes. Ang balita ko ngayon, siyempre ayon sa aking mga sources, yung small committee na yon ay sinusubukan nilang mag-doktor ng report. No? But okay,
all roads now lead to only one person, and that is former chairman of the Committee on Appropriations siya rin ang chairman ng small committee. Siya lang makakasagot ng mga tanong, di ba? Lahat ng gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Sino ba ang proponent? Siya lang makakasagot nun kasi walang records di ba? So, yun. Pero kung Tubi, ito nga, no, ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung dating chairman. Congressman pa naman siya, si Saldico. Saldico. So he's an incumbent congressman. And was he there during the hearing, and did he make any manifestation to explain? Or did you ask him? Wala siya. I haven't seen him this Congress. He's not yet here. Seen him. Hindi pa kami nagkita ever since nagsimula yung 20th Congress. Sa tingin ko, dapat ipatawag na ng liderato ng House si Congressman Saldico. At ilabas na niya yung listahan na hawak niya. Itutuloy pa rin ng Kamara ang sarili nilang investigasyon sa umano'y pagpak na mga flood control projects sa gitna ng apela na ipaubay na lamang ito sa isang independent body o komisyon. Katunayan, inaprubahan na po ng mababang kapulungan ang resolusyon na nagpapahintulot po sa 3 komite. Yan po yung TRICOM na busisiin ang mga maanumalyang projects. Posible umanong simulan sa susunod na linggo ang pagsisiyasat na target na ipatawag ang lahat ng mga dawit sa maanumalyang proyekto. Vic Sumintak sa balita. Sa kabila ng panawagan para sa independent probe at huwag nang makialam ang Kamara sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan, itutuloy ng kapulungan ang pagsisiyasat sa issue. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon na magpapahintulot sa 3 komite para imbestigahan ang mga maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Bubuuin ang TRICOM ng Committee on Public Accounts, Committee on Public Works and Highways at Committee on Public Order. Mr. Speaker, I would like to reiterate my previous motion and move for the adoption of House Resolution number 145. All those in favor, say aye. All those against, say nay. The ayes have it. Majority Leader. Una nang sinabi ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na tama lamang na third party ang magsasagawa ng pagsisiyasat lalo't hindi tama na imbestigahan ng Kamara ang sarili nito, lalo't may mga kongresista ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ni Navotas Representative Toby Chanco na walang jurisdiksyon ang mga komite para siyasatin ng issue. Pero sa kabila ng pagdududa sa magiging resulta ng pagsisiyasat, tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety, Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano na walang sisinuhin ng pagsisiyasat at papanagutin ang mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kakasuhanaan niya ang sinumang kongresista na mapapatunayang sangkot na maaaring maging daan para mapatalsik sila sa pwesto. Hindi rin papayagang umupo bilang miyembro ng TRICOM ang mga kongresistang sangkot, ngunit bibigyan sila ng karapatan para magpaliwanag at linisin ang kanilang pangalan. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung ma-invite sila, hindi naman po masama siguro yun. Once and for all, kung sila makikita nga ho natin sa investigasyon, kung sila man ay totoong may kinalaman. Pero kung wala naman po, at least malinis din naman nila yung pangalan nila kagad right there and then. Kasi mabigat ho yung akusasyon. Sinabi naman ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Redon na posibleng simulan sa susunod na linggong pagsisiyasat kung saan ipatatawag din ang lahat ng mga stakeholders na sangkot sa proyekto. That all the contractors involved here will be invited, including not just the 15 contractors, but yung mga particular contractors din po that the President mentioned during his inspection. So kasama ho dyan yung pong SIMS, Construction Trading, yung pong merong accused na involved po sa ghost projects sa Bulacan. So, I think we will invite them. Kabilang sa iimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para isiwalat ang mga nalalaman at suportado ng ebidensya sa mga kongresistang isinasangkot sa anomalya.
if he has evidence at makakatulong sa kumbaga sa conclusion ng nitong problema natin. Una-una, ano po ito sabi ko nga, hindi lang bagay ang nawala rito, buhay ang nawawala rito. So kung makakatulong siya at meron siya talaga ebidensya, wala namang pong problema na imbita siya at magsalita siya sa TRICOM. Gagawin ng Kamara ang pagsisiyasat kasabay ng investigasyon na pinasimulan ng Senate Blue Ribbon Committee sa naturang issue. 5 ka flood control projects ang nabutang sa Davao City nga minilyon ka pesos ang kantidad ug na-award sa usa ka kontraktor nga lakip sa migula sa listahan sa sumbong sa Pangulo website. Nahimo kining kontrobersyal sanglit half-brother ni Senador Bongo ang kontraktor. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gikumpirma sa DPWH-11 nga natapos na ang 5 ka mga flood control projects sa 3rd District sa Davao City nga minilyon ang kantidad. Apan dihang atong isubay ang mga flood control projects, partikular sa Los Amigos section nga naa sa Barangay Riverside. Doon rin nakitang danyo sa approach sa dike tungod matumpangan na kankan ang maong approach tungod giagian ug baha. Sa tuig 2023 hangtod 2024, nakuha sa kontraktor nga Alfrego Builders and Supply ang 5 ka kontrata sa DPWH Davao City 2nd Engineering District sa pagtukod og flood control projects sa 3rd District sa Davao City. Half-brother ni Senator Bongo ang tag-iya niini. 2 ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Balite section sa Talomo River nga nagkantidad og 86.5 million pesos og 47.7 million pesos. Doon sa ilaing 2 ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Los Amigos section sa Talomo River nga nagkantidad og 48.7 million pesos og 47.6 million pesos. Og pagtukod og concrete revetment sa Pangyan section sa Davao River nga nagkantidad og 96.5 million pesos. Sa monitoring sa DPWH-11, 100% na nga natapos ang maong 5 ka proyekto sa target completion date niini. Gipaklaro sab sa DPWH-11 nga miagi sa saktong proseso ang pag-award sa proyekto ngadto sa kontraktor. All 5 projects are already completed. As far as DPWH is concerned, dumaan sa tamang proseso ng procurement ang mga projects na na-award dun sa contractor. And that's in accordance to RA 9184. Sumala sa barangay officials sa Pangyan, nasolusyonan matud pa sa dike ang problema kaniadto sa dakong baha nga mulapaw gikan sa Davao River, labi na og kusog ang ulan gikan sa bukid. Sa una sir nga wala pa gyud na dike diya sir. Grabe gyud ang tubig. Ang among sitio diya sa Purok 5 halos mo lapaw sa tanan, moabot pa sa Purok namo. Gisubay sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Balite section gikan sa Barangay Kalinan proper og Los Amigos section nga ang proyekto nahisakop sa Barangay Riverside. Tuod man, kompleto na ang proyekto. Apan nakitang dunay danyos ang approach sa dike sa Los Amigos section. Sumala sa barangay. Mabara mabara ang kuan, labi na kun na mga gapnod, mga kawayan, mga pinutol. Mabara dito sa ilang culvert, kay habog ang culvert ba. Kini ako ikatindugan karon mo kini ang overflow bridge sa Los Amigos section. Apan tungod matud pa sa milabay nga kusog nga sulog sa tubig tungod sa baha, kini mga gapnod o debris dinhi nibabag sa gianan sa tubig, partikular kining culvert sa ubos. Busa ang tubig baha nilihis o gianan paingon dinhi sa dike. Nakankan ang yuta nga miresulta sa pagkadanyos sa parte sa dike. Busa ang mga residente inay moagi dinhi sa overflow bridge, ilan na lang kining gisumpayan ug taytayan nga kawayan aron nga sila makatabok. Pagpasabot sa DPWH. Actually, ito na yung pangalawang pagkakataon. So the first time inayos natin and then aayusin din naman natin. Gagawin natin immediately para hindi na madagdagan pa kung anumang damage ang meron doon. Overflow bridge kasi yun. So kung halimbawa may mga bara dun sa ating mga culverts na inilagay, liliis talaga yung daloy ng tubig dun sa outer banks. And magiging susceptible yung ating approach sa scouring. Dugang sa DPWH-11, ang overflow bridge gidugang lang pinaagi sa variation order
Human mihangyo ang mga residente nga dili natanggalon ang temporary structure nga atong ginatukod pa ang flood control structure aron doon na sila matabukan sa sapa. Na turnover na sa DPWH 11 sa barangay LGU ang maong flood control project. Nakalagay dun sa ating agreement na yung local government unit or yung barangay local government unit, which is the end user of the structure, sila na yung bahala sa pag-maintain at sa proper operation ng ating struktura. Hinoon, dunay 5-year warranty ang kontraktor sa maong proyekto. May tinatawag tayo na defects liability period for 5 years from completion. So kung halimbawa may mga depekto pagdating sa struktura, then babalikan nila yun at no cost to the government. Gisulayan pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang opisina sa Alfrego Builders and Supply sa Bahada, Davao City. Apan walay tao. Sa ilang text message kanamo, gisalig niini sa DPWH ang pag-explain sa maong proyekto. Mihangyo ang DPWH 11 nga i-maintain ang paghinlo sa overflow bridge aron nga dili na masubli ang danyos sa approach sa dike.